Isang mapagpalang pagbati pong aking pinapabot sa inyo. Good morning, good evening, good early morning, good afternoon o kung anong oras man po ninyo napapanood ang programang ito. Kasalukuyan po ay live na live po tayo sa pag-aralan natin. At bakit po parang medyo na iba yung oras ng ating pagsasaimpapawid? Kasi po meron po tayong gagawin ngayong natatanging dialogue. Tawagin na po nating dialogue o sabihin na natin ay symposium. Ano po? Sa pagitan po mismo mga kapatid. Hindi po ito magkalaban o magkaaway sa pananampalataya. Sad to say, pero kinakailangang pag-usapan dito po sa loob po ng ating iglesia, may kinalaman po siyempre sa soteriology o study about salvation. At ang napag-usapang paksa na i-resolve sa pagitan ng ating dalawang kapatid, ulitin ko po, magkapatid po ito, pareho pong Seventh-day Adventist, kaya lang may lilinawin po partikular aral na pinaniniwalaan ng magkabilang panig. At ang topic, bago ko ipakilala yung ating mga mag-uusap, ay ito po ang napagkasundo ang tema. Ayon sa opisyal na katuruan ng iglesia, hindi pa lubusang natalo si Satanas sa krus. Kaya kailangan ang vindication ng last generation para lubusan siyang matalo. Yung siya doon, siyempre Satanas. Ulitin ko po, ayon sa opisyal na katuruan ng iglesia, hindi pa lubusang natalo si Satanas sa krus, kaya kailangan ang vindication ng last generation para lubusang siyang o si Satanas ay matalo. So, ang mag-a-affirmative po, sa panig ng affirmative ay nandyan po, andito po ang ating sa aking kaliwa, pero sa screen nyo yata ay sa kanan yan. Sa aking kaliwa ay ang kapatid na Leonard Sinke, siya po ang magpapatunay dyan sa paksang yan. At ang tututol o sa negative side naman ay siyempre kapatid din po natin, kasama sa programang pag-aralan natin, kapatid or Brother Gomer No Velero. At bago tayo lubusang pumalaot, ay ilalatag ko muna ang mga rules. Ang napagkasunduan ng ating dalawang kapatid ay sa bawat presentation ay 25 minutes yung kanilang first presentation. At magkakaroon ng 15 minutes na cross o tanungan sila sa isa't isa. Ganon din po, pag-present ng o pag-rebat ng sa rebuttal ng ating negative side o part ay 25 minutes din po ang kanyang unang presentation o pagre-rebat. Nasa kanya po yun, At meron ding pagkakataong magtanong ng 15 minuto ang nasa affirmative side. At ang susunod na po ay nagkakaroon na lang po sila ng 15 minutes sa kanilang second stand. And then, hindi magbabago ang oras ng cross-examination o yung question and answer nila sa kanilang dalawa. 15 minutes pa rin po. At syempre, eto wala ng cross, 10 minutes conclusion. At mamaya po, kung ipagkakaloob ng Panginoon at ng oras ay mukhang papayagang magtanong ang audience dito po sa Bulwagan at kung may tanong po dyan po sa ating, kung sa YouTube man o sa Facebook. Kung mangyayari pa po, Pero ano po tayo doon? Flexible po tayo doon. So ngayon, ilatag na po natin yung paksa, ang rules, at kung sino yung maghaharap. Muli, hindi po ito, mga kapatid, hindi po ito away, hindi po ito masabi natin talagang debate, kundi ito'y dialogue. Lalo't parehong kapatid ang mag-uusap. Alright? So, bago tayo lubusang pumalaot sa atin pong gagawing symposium o dialogue, ay atin pong hingin muna ang patnubay ng ating Panginoon sa pamagitan ng isang panalangin. Ako na rin po ang mangunguna sa panalangin. Let us pray. Kabanal-banalan po naming Diyos, muli po kaming nagpapasalamat, pinupuri ang iyong kabanal-banalang pangalan, at ipinahintulot mo na mangyari ang pag-uusap na ito. At akin pong hihilingin na naway tingnan ang bawat isa sa dalisay, sakdal at banal na katwiran ng aming Panginoong Kristo upang ang aming pagdulog at paglapit ay maging karapat-dapat at katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Inyo pong ingatan ang lugar na ito, ang mga kapatid na mag-uusap, Brother Leonard at Brother Gomer, bigyan niyo po ng sapat na katalinuhan na nanggagaling sa inyo upang kanilang maipahayag ang kanilang mga nais
sabihin at ipaliwanag. At ganoon din po ang aming mga puso't isipan ng mga makikinig, naway buksan nyo rin po ang aming mga kaisipan. Patnubayan din po at ingatan ang mga gadgets na gagamitin habang kami nag-uusap, ang internet, ang cameras, lahat na po ng may kinalaman sa pagsasaimpapawid ng gagawing pag-uusap na ito naway maging maayos po lahat. At ang patuloy na pakikisa at pamamatnubay ng Banal na Espiritu ang siyang maghari sa mga nanunood, sa mag-uusap. Maraming salamat po. Pagdinig sa indalangin, hinihiling po namin ang lahat. Alang-alang sa pangalan ng ayong Jesu Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Amen. Now, without further ado, total na ilatag na kung ano yung paksa na pag-uusapan, sino ang affirmative, sino negative, pati yung mga rules, ay wala nang dahilan para pagtagalin pa po natin ang pag-uusap na ito. So, ibibigay ko na po ang unang pagkakataon sa pagsasalita, walang iba kundi sa affirmative part o side, si Brother Leonard Singke. Nasa iyo na po ang panahon, kapatid. Take it away. Amen. Maraming salamat po sa ating lahat na nandito sa Mandaluyong SDA Church, mga kapatid. God bless po sa ating lahat. At lalong-lalo na po sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon na tayo po ay buhay. Galing pa po ako ng Bataan. So, praise the Lord sa traveling mercies, no, mga kapatid. At tayo po ay buhay ngayong mga oras na ito. At salamat po sa pag-aralan natin ministry sa pag-host po nitong pag-uusap po na ito at sa mga nakaraan pang mga pag-uusap tungkol dito sa Last Generation Theology. Maraming salamat po sa pag-aralan natin ministry. God bless you more. At ang pag-uusapan po natin, nakalagay po sa screen. Theological discussion, ayon sa opisyal na katuruan ng Iglesia, hindi pa lubusang natalo si Satanas sa krus. Siyempre, si Jesus ang pinag-uusapan po dito na tumalo kay Satanas. Kaya kailangan ang vindication o pagpapawalang paglilinis ng pangalan ng Diyos ng huling henerasyon o yung last generation para lubusan siyang matalo, no, mga kapatid. So, tignan po natin, no, sa ating presentation. Alam po natin, mga kapatid, na si Satanas ay nilikha, sabihin natin, si Lucifer ay nilikha ng Diyos na perpekto, no, mga kapatid, perpekto. Hindi po lumikha ng kasamaan ng Diyos. Lumikha po siya ng perpektong anghel na meron pong freedom of choice. At pinili po ni Satanas na humiwalay sa Diyos. So magkaroon ng sariling gobyerno at hindi na tuluyang sundin ang kautusan ng Diyos sa langit pa lang, mga kapatid, bago pa nilikha ang tao. Before Jesus was crucified on the cross, Satan had already been totally defeated by God, mga kapatid. Ito po yung ating stand, no? Before Jesus was crucified, bago pa naipako ang ating Panginoong Hesus sa Kalbaryo, mga kapatid, ay talong-talo na po si Satanas ni Jesus, mga kapatid. Talong-talo na kasi wala naman talaga mananalo sa Diyos, mga kapatid. Talong-talo na po si Satanas sa Diyos. Wala nang mananalo. Hindi. Kumbaga, no match, mga kapatid, no? No match talaga. Kasi created lang itong si Satanas at ang Panginoon ang creator at nagbibigay buhay kay Satanas, no, mga kapatid. At mababasa po natin sa Revelation 13:8, all who dwell on the earth will worship Him whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Ito po ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. Ito yung sinabi ko nung nakaraan na maraming nagtawanan, no, mga kapatid, dahil nga sabi ko, yung last generation theology, yung plan of redemption, plan of salvation, ay na-approve o na-ratified na sa General Conference ng Langit. Kaya ako po nasabi, mga kapatid, dahil dito sa text na ito, the Lamb was slain from the foundation of the world, mga kapatid. No? Si Jesus Christ ay talagang desidido na o talagang alam na ng langit kung anong mangyayari sa hinaharap. Pero, hindi pa nangyayari, no, mga kapatid. Iba yung prophecy, iba yung actual. Ito yung sinasabi natin. Kaya nga, kung tungkol lang sa prophecy, mga kapatid, no, kung tungkol lang sa prophecy, talagang ang salita ng Diyos ay pagkakatiwalaan natin, walang mananalo sa Diyos, mga kapatid, walang mananalo sa Diyos.
So, ito po yung parang ilustrasyon. Di naman talaga ganito yung itsura ni Satanas, no, mga kapatid. No, di naman ganito talaga yung itsura ni Jesus. Kumbaga ano lang to, animation, o parang cartoon na imagination natin na naglalaban ang Diyos at saka si Satanas, no? Revelation 12:7-9, and war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon. Michael referring to Jesus, no, mga kapatid. And the dragon, Satan, and his angels fought, but they did not prevail. Anong ibig sabihin ng they did not prevail, mga kapatid? Hindi sila nanalo sa Diyos, mga kapatid. Nor was a place found for them in heaven any longer. So that great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world, was cast out to the earth. So, talong-talo na talaga si Satanas, mga kapatid. So, di pa nakikreate yung mundo, talong-talo na si Satanas. Kasi kung lakas lang ang pinag-uusapan, mga kapatid, isang snap lang ng Panginoon, talagang mag-evaporate si Satanas, no, mga kapatid. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, pag nagkasala ang isang being, no, mga kapatid, anghel o tao man, hindi niya agad pinapatay. No, mga kapatid, dahil mapagmahal ang Panginoon, binibigyan niya ng oras na magbago. Kaya lang si Satanas, mga kapatid, no? Sabi sa Spirit of Prophecy, nagrepent siya pero hindi genuine repentance, no, mga kapatid. So si Satanas ay inalis sa langit. The first anti-LGT or non-LGT o yung against sa last generation theology is Lucifer, Satan, the devil, mga kapatid. Dahil ayaw niya yung managumpay yung last generation at magkaroon sila ng sinless perfection through the power of God. Ayaw niya yun, mga kapatid. Hindi siya pabor doon, no, mga kapatid. Prophet Ellen G. White of the mainstream SDA Church, The Spirit of Prophecy, Volume 1, Satan grew bold in his rebellion and expressed his contempt of the Creator's law. This Satan could not bear. He claimed that angels needed no law. No, mga kapatid. Sa langit pa lang, ayaw na sa kautusan ng Diyos ni Satanas, but should be left free to follow their own. Gusto niya, magsarili nilang yung mga anghel. At sa ganitong doktrina, mga kapatid, na wala ng kautusan, marami siyang nahikayat, mga kapatid, si Satanas. Ang sabi sa Biblia, 1/3 ay sumama sa kanya. No, mga kapatid, sa kanyang rebellion. That law was a restriction of their liberty, and that to abolish the law was one great object of his standing as he did. No, mga kapatid, si Satanas talaga. Ayaw sa kautusan ng Diyos. Bagamat siya ay isa sa covering cherub, tagapagtanggol ng kautusan ng Diyos, ngayon, tagapagsira ng kautusan ng Diyos. No, mga kapatid. Isa siya sa covering cherub. Ibig sabihin, covering cherub, tagaprotekta ng Ark of the Covenant o yung kautusan ng Diyos, mga kapatid. Pero pinatalsik siya sa langit dahil siya ay gusto na niyang sirain yung kautusan ng Diyos. No, mga kapatid, pinatalsik siya. No one can ever win against Jesus, mga kapatid. Ito yung malinaw na gusto kong talagang pakadiinan. No one can ever win against Jesus, mga kapatid. Yan ang talagang kailangan natin paniwalaan. Satan will never be able to win against Jesus, mga kapatid. Isaiah 14:12-15, how you are fallen. Alam natin ito, mga kapatid, no? Bibilisan ko na lang kasi yung oras natin nagtutumulin. Alam naman natin itong verse na ito. Ang sabi dito, si Satanas ay naghangad na maging Diyos. Yet you shall be brought down to Sheol. Nakalagay na sa prophecy pa lang, bago pa naipako si Kristo, mga kapatid, ay tutupukin na sa impyerno si Satanas, mga kapatid, bago pa yung naipako si Kristo sa krus. So meron na talagang, kumbaga, prophecy na hindi talaga mananalo si Satanas, no, mga kapatid. At makikita natin dito yung demoniac, no, mga kapatid, ay takot na takot kay Kristo. Sabi niya, when he had come to the other side, there met him 2 demon-possessed men coming out of the tomb 16 years. Ito, you come here to torment us before the time. Sabi nila parang, nandito ka ba para pabilisin yung aming pagtupok sa impyerno, pagtupok sa amin sa impyerno. Alam din ni Satanas at ng mga demonyo, mga kapatid, na sila ay tutupukin sa impyerno. Alam nila. No, bago pa naipako si Kristo dito, mga kapatid, ha? Alam nila na talagang mapaparusahan sila, no, mga kapatid. Takot na takot itong demonyak kay Kristo dahil akala niya paparusahan na siya sa dagat-dagatang apoy. Pero, no, mga kapatid, alam na alam nila. So,
And I destroy you, sabi pa sa prophecy, and I destroyed you, O covering cherub, from the midst of the fiery stones. I cast you to the ground. No, mga kapatid, ito yung bago pa na ipako si Kristo sa cross. Prophecy po ito, mga kapatid, ha? I devoured you, and I turned you to ashes upon the earth, and shall be no more forever. Naitakda na, bago pa nakipako si Kristo sa cross, si Satanas ay tutupukin na sa impyerno, mga kapatid. Yan ang prophecy, no, mga kapatid. Ito rin yung magandang prophecy sa Genesis 3, no? 15. Sabi dito, Jesus, or He shall bruise your head. Sabi dito, no? And you shall bruise His heel. No, mga kapatid? Ito yung prophecy na may papako si Kristo sa cross at talagang madedetermine o talagang madedemonstrate na talagang si Satanas ay wala ng kapanapanalo. No, mga kapatid? Siya talaga ay, baga sa cross, dinemonstrate lang, no? Kumbaga, sa cross ay pinatunayan lang ng Panginoon na talagang talong-talo si Satanas, no, mga kapatid. Ayan nga, itong prophecy na ito, He shall bruise your head. No? Ito, si Jesus, tinapakan niya yung si Satanas, o yung serpent, at talagang bruise, no, mga kapatid, yung kanyang head. No? Pero, tandaan natin, sa Romans 16:20, meron din prophecy, mga kapatid, na hindi lang si Jesus ang magka-crush. Ang sabi dito, God of peace and the God of peace will crush Satan under your feet. Sino yung under your feet? Sino yung your feet dito, mga kapatid? Kaninong paa? Church of Jesus shortly. So, si Jesus pa rin ang magka-crush, pero sa pamamagitan nino? Hindi ni Jesus, mga kapatid, ha? Sa pamamagitan ng mga tagasunod ni Kristo. Ito yung Seventh-day Adventist, mga kapatid. At kilala naman natin, alam naman natin sa Seventh-day Adventist Church, yung Daniel Revelation, alam natin na yung church ay sumisimbolo sa isang babae na talagang malinis yung kanyang kasuotan, no, mga kapatid. At ito nga yung prophecy na hindi pa nangyayari, pero sa prophecy, sabi, ay gagawin, no? Pero hindi pa nangyayari. Ito yung mangyayari sa last generation. Na yung babae, sabi dito, sa kanyang paa, ang Diyos mismo ang ano ba yun sa Tagalog yung crush? Dudurog kay Satanas sa pamamagitan ng Church of God, no? Itong babae. Ang sabi dito, and the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring, no, mga kapatid? Enraged. Anong ibig sabihin ng enraged? Very angry. Bakit talagang napupuot si Satanas sa babae o sa iglesia ng Diyos o sa Seventh-day Adventist Church, mga kapatid? Bakit kaya? No? Who keep the SDA Handbook of Theology and have the SDA Believe Book Commentary. Ito ba yung nakalagay, mga kapatid? Who keep the SDA Handbook Theology and have the SDA Believe Book Commentary. Hindi po, mga kapatid. Ito po yung mababasa natin. Revelation 12:17, and the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring, because who keep the commandments of God. Dahil yung Seventh-day Adventists ay nagkikeep ng commandments of God and have the testimony, writings ni Ellen G. White, mga kapatid, testimony of Jesus Christ, spirit of prophecy. Keep the commandments of God, alam natin ito, Torah, o sabihin natin Bible, no, mga kapatid, at have the testimony of Jesus, dahil yung sulat ni Ellen G. White, mga kapatid, natin propeta, ay hindi galing sa kanya. Galing po ito sa Panginoong Diyos, dahil nga ang title nga nito, ang paniniwala ng Seventh-day Adventist Church sa kabuuan, ito yung testimony of Jesus, mga kapatid, no? Kaya yung Seventh-day Adventist Church, mga kapatid, no, ay kilalang kilala na talagang naniniwala na si Ellen G. White ay propeta ng Diyos. Mga kapatid, sa aking pag-aaral, no, mga kapatid, may kukumpara ko yung ating Seventh-day Adventist Believe na libro ay katumbas lamang ng ating mga topiko. Katumbas lamang ng ating mga lesson study. Pati itong Handbook of Theology. Hindi sila inspired, mga kapatid. Hindi sila, siyempre, kailangan naman natin, di naman lahat ng sinusulat ng ating SDA scholars ay mali. No, mga kapatid, sinasabi ko lang, kailangan nating tignan, suriin kung ito ba ay nakakasunod pa rin ba doon sa Biblia at sa Spirit of Prophecy. Kasi minsan, meron ako napapansin, lalo na dito, mga kapatid, no?
minsan parang napapatanong ako, ito ba'y talaga yung nakasulat sa Bible, sa Spirit of Prophecy? Kasi bago ko nabasa ito mga kapatid, nabasa ko muna yung Bible at saka Spirit of Prophecy, tapos nabasa ko to parang may questionable, no mga kapatid. Kaya nga, ang ano ko dito, author, Brother Leonard, Opo, gusto opo. rin palala, meron ka lang 10 minutes ha? Ako 10 po. minutes. Thank you po, para- thank you po, thank you po. So, tandaan po natin mga kapatid, ang author ng Handbook of Theology, as they believe, at ang ating mga quarterly lessons mga kapatid ay mga SDA scholars, no mga kapatid. At ang author ng Bible at ng Spirit of Prophecy mga kapatid o Testimony of Jesus ay ang Diyos mismo. So, hindi natin pwedeng ikumpara o kumbaga ilagay sa same level itong mga libro na ito at saka ito, yung Biblia at saka Spirit of Prophecy dahil magkaiba yan mga kapatid. Bagamat yung ating Bible scholars ay nag-aral, no mga kapatid, pwede silang magkamali. Pero yung Diyos, na author ng Biblia at Spirit of Prophecy, hindi siya pwedeng magkamali, no mga kapatid. 2 Chronicles 20:20, believe his SDA prophets o SDA scholars. Hindi naman scholars ang nakalagay, di ba mga kapatid? Ang nakalagay ay believe his prophets and you shall prosper. No mga kapatid? His prophets, mga kapatid. Sa atin pong naririnig ngayong simula nung 2024, simula akong narinig yung Last Generation Theology. Tapos, pinagkumpara ko yung turo ng Last Generation Theology at ng naririnig ko mga turo ngayon, kasi ngayon ko lang talaga narinig to, na sin is a nature, sin is a state, sin is love. Ngayon ko lang narinig yan, mga kapatid, no? Sa Seventh-day Adventist Church na may ganyan palang turo. So, nakumpara ko yung turo ng Last Generation Theology, para silang earthquake. Sabi nga ni Dr. Herbert Douglas, theological earthquake, hindi magkasundo, no mga kapatid. Ang paniniwala ni Ellen G. White, ng Biblia at ng Last Generation Theology, isa lang ang definition ng sin. Sin is the transgression of the law. Pero ngayon, may lumalabas na sin is a nature, sin is a state, sin is love. No, sabi pa ni George Knight, I used to be perfect dun sa libro niya, sin is love. No? Eating rats, eating snakes, snails, or even baboy ay hindi kasalanan. Ang paglabag sa Sabat ay hindi kasalanan. Ang pagpatay ay hindi kasalanan. Ang pagnanakaw ay hindi kasalanan. Sin is prior to all of these things. They may be sins. Maybe. But they are not sin. Sin is love. Sabi ni Dr. George Knight, na kilalang historian ng Seventh-day Adventist Church. No, mga kapatid, hindi ako sangayon dito, mga kapatid. Kasi sabi ni Ellen G. White, 1 John 3:4, sin is the transgression of the law. Now, this is the only, pag sinabing only, mga kapatid, wala nang iba. This is the only definition of sin. Hindi yung naririnig natin ngayon na sin is a nature, sin is a state, sin is love, no? Murder is not sin, theft is not. Mga kapatid, lahat itong murder, theft, breaking the Sabbath, eating snakes, eating rats, lahat yan ay transgression of the law na sinasabi dito sa 1 John 3:4, mga kapatid. Ito yung definition ng sin. Ang sabi pa nga dito, this is the only definition of sin in the whole Bible. No, mga kapatid, yan lang daw ang definition ng kasalanan sa buong Biblia, sabi ng ating propeta na kinikilala ng Seventh-day Adventist Church, mga kapatid. Sabi pa nga dito, ayan, gumawa akong poster ng mga kapatid. Gumawa akong poster. This is the only definition of sin. Ano yun? Sin is the transgression of the law. Paglabag sa kautusan ng Diyos. Yung ating katawan ay hindi kasalanan. Marami pa tayong narinig na ligtas na tayo, kaya tayo sumusunod sa kautusan. Hindi tayo sumusunod para maligtas. No, mga kapatid, hindi rin po ako sang-ayon dyan. No? Meron pa nagsasabi, sa ating ibang mga kapatiran na nakadebate, sure na ako, sabi nung isa, 100% papasok ako sigurado sa langit. Sure na ako ngayon. Sure na. Ikaw, hindi ka pa sure. Sabi nila. No? Pero sabi ng ating propeta, mga kapatid, we are never to rest in a satisfied condition and cease to make advancement, saying, I am saved. Dapat pala hindi natin sinasabi ito, mga kapatid. No sanctified tongue will be found uttering these words. Never dare to say, I am saved. No, mga kapatid. Those who accept the Savior, however sincere their conversion, should never be taught to say or to feel that they are saved. Pag nga naman ikaw parang
ligtas na ako. Wala na tayong gagawin, wala na tayong bahagi. Pagka nagkaroon ka ng ganun kaisipan, parang nakakatamad na, parang save na tayo, wala na tayong gagawin. Wala na tayong gagawin. Sabi pa tayo, those who accept Christ and in their first confidence say, I am saved, are in danger of trusting to themselves. Ang sabi ng ating propeta, no, mga kapatid, sabi mga dito, when the conflict of life is ended, pagka nag-glorify na tayo, then and then only will it be safe to claim that we are saved and sinless, no mga kapatid. Saved and sinless, no mga kapatid. Galing po yan sa ating mainstream prophet, SDA Church, no mga kapatid. Wala tayong bahagi, marami pa tayong narinig ganyan. Wala na tayong bahagi sa kaligtasan, wala tayong bahagi, wala tayong kailangan gawin para na maligtas. Pero ang sabi natin, propeta, man must do his part. Man must be victor on his own account. No mga kapatid, through the strength of and grace of that Jesus gives him, man must be a co-worker with Christ in the labor of overcoming, and then he will be partaker with Christ of His glory. And then, no, pagkatapos mag-overcome, pagkatapos matagumpay sa kasalanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, and then, doon pa lang, no, pagkatapos nun, doon pa lang siya magkakaroon ng kaligtasan, no, mga kapatid. 5 minutes na lang, Brother Okay po, Leonard. Ha? okay po, okay po. May narinig pa tayo ng mga kapatid, nakakalungkot. Ang 1 John 3:9 daw ay wish lang ng mga apostol, no, mga kapatid. Pero talaga, sabi ng kasi sabi dito sa 1 John 3:9 ay whoever has been born of God does not sin, no? Ito ay totoo, mga kapatid, hindi to wish lang ng mga apostol. Ang sabi pa nga ni Jesus dito sa writings ni Ellen G. White, Jesus came to prove that human beings can through the power of God live, ano yung sabi? Live sinless life. Pero si Satanas, ang sabi dito, Satan declared that human beings could not live without sin. Ngayon, tanong, sinong papaniwalaan natin? Si Jesus o si Satanas? Sabi ni Jesus, human beings can, through the power of God, live sinless lives. Sabi ni Satan, hindi possible yan. Human beings could not live without sin. Sinong papaniwalaan natin, mga kapatid? The story of Jesus, page 77. He came to help us. Si Jesus, He came to help us live without sin. Ang dami natin mababasa dyan, no? He came to this world and live a sinless life that in His power, His people, the Seventh Adventist Church, might also live lives of sinlessness. He desires them by practicing the principles of truth to show to the world that God's grace has power to sanctify the heart. No, mga kapatid, Jesus, came to prove that human beings can, through the power of God, live sinless lives. Ito pa yung nababasa natin, no? Marami tayong yung stop sinning daw ay hindi possible. Mag-ano muna, justification muna bago stop sinning, no, mga kapatid. Hindi rin po ako sang-ayon dito. Kaya sabi ng ating propeta, no, galing din to sa Panginoon, no man can cover his soul with the garments of Christ's righteousness while practicing known sins. No, mga kapatid, kung kayo, habang ikaw ay nagkakasino, kagaya ng mga BGC boys, no, mga kapatid, yung mga corrupt na mga engineer, habang ikaw nagkakasino, i-justify ka ba ni Kristo? Tumigil ka munang gumawa, tumigil ka munang sumugal, tumigil ka munang gumawa ng mga kasamaan, at tsaka ka palang i-justify. Sabi dito, or neglecting known duties, God requires the entire surrender of the heart before justification can take place. Hindi ka pwedeng ma-justify nang hindi nag-stop sinning. All known sins, hindi naman ibig sabihin na kahit hindi mo alam yung kasalanan, kailangan mong tigilan. All known sins lang ang pinag-uusapan, mga kapatid. All known sins. Hindi mo kayang tigilan yung hindi mo alam. Kaya yung kailangan mo lang tigilan, all known sins, bago ka ma-justify. No, mga kapatid, bibilisan ko na, wala ng oras, 2 minutes. So, marami pa tayong mabasa. Balikan ko na lang mamaya to. Na-discuss ko na ito sa iba. So, ang gusto kong ipaliwanag, no, mga kapatid, siguro punta ako dito. Ang Panginoon, alam natin na makipot yung daan papuntang kaligtasan. Makipot yan, mga kapatid. Pero si Satanas gumagawa ng bypass, no? Papunta sa kaligtasan ay makipot na daan, mababasa natin sa Bible. No, makipot yung daan, mahirap yung daan papuntang kaligtasan at kakaunti lang ang nakakakita nito. No, mga kapatid. Pero si Satanas talaga gumagawa ng bypass eh. Gumagawa siya ng malawak na daan, Satan's way of salvation, wide, comfortable, easy, papuntang impyerno, mga kapatid. Ikaw ba naman makarinig ka ng pangangaral, ligtas na tayo kaya tayo sumusunod sa kautusan. Hindi tayo sumusunod sa kautusan para maligtas. Kumbaga, mentality, ligtas na pala ako. Ay,
Ligtas na ako. Okay. Manood tayong TV kahit Sabado, okay lang. Ligtas na ako eh. Ligtas na tayo, kahit ano pang kainin mo, ligtas na tayo. No, mga kapatid? Magkakaroon ka ng mentality, nakakatamad naman, ligtas na tayo, wala na tayong kailangan gawin. Wala na tayong bahagi. No, mga kapatid? Yan ang gustong-gusto ni Satanas. Pagka nagkaroon ka ng ganyang mentality na I am saved, ikaw, kailan ka naligtas? Ako, naligtas na ako noong 1970s pa. Ako, ligtas na. Ikaw, kailan ka naligtas? Meron tayong mga ganong pag-uusap, no, mga kapatid? Pero hindi yan ang ano ng Panginoon, no, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng katulad ni Kristo na kaisipan, no, mga kapatid, na talagang nakikipagpunyagi kay Satanas, no, mga kapatid, mababasa natin dyan, na talagang kung si Kristo ay nagkaroon ng agony sa pag-reject ng temptation ni Satanas, yung kanyang followers, Last the followers of 25 Jesus, seconds. must also totally defeat Satan, mali yung pagkakasulat ko, through the power of Jesus, no, mga kapatid. So, sa pamamagitan ng righteousness ni Jesus, mga kapatid, tayo mapapatawad at tayo ay kailangan mamuhay nang hindi nadudungisan yung righteousness ni Jesus, dahil kapag nadungisan niya ng isang kasalanan, mawawalang bisa yung Time na, righteousness Brother ni Jesus. Leonard. mga Sige, kapatid. tapusin mo yung statement. Okay na? At least yan. Sige. Ayan. So, sa mga... Opo. Oh, yeah. Ilan pa ba? Ayan, wait lang muna. So, ayan po sa mga nanonood sa Facebook, ay easy lang po kayo dyan. Mukhang sila doon ang mas mainit ang... Ulitin ko po, ito po ay hindi matatawag na talagang debate, kundi dialogue sa pagitan po ng ating dalawang kapatid. Kaya yung mga masamaan loob dyan, bakit dito pinag-uusapan ito? Ay bakit nga ang Sabbath School lesson, pag nasa loob din ng church, hindi naman lahat nagkakasundo at sa loob ng church ginagawa. No? Sabbath School lesson. Kaya wag po kayong double standard, mga kapatid. Ulitin ko, hindi ito usapan ng magkaibang panig na labas sa ating pananampalataya. Pareho pong Seventh-day Adventist ito, may nililinaw lang na bagay patungkol nga po sa napakalawak na paksa ng soteriology. At sa mga nahuli, ano yung paksa? Balikan nyo na lang dahil 2 beses ko nang inulit yun kanina. Ano po? So ngayon, 15 minutes, katulad na pag-usapan, ay 15 minutes ang paglilinaw o pagtatanong ng affirmative. Negative sapagkat siyempre nauna yung affirmative at mamaya ganun din naman. Ang equal footings po tayo dito, patas ang laban. So, pwede ko na ibigay ang oras kung ready ng pareho yung magtatanong at tatanungin. Kaya dapat talagang ready na kayo. So, okay na, Brother Leonard? Sa panig mo, Brother Gomer, okay na po? Wala. Sound check. Masyado maingay. Sound check. Hello. Hiramin mo lang. Hiramin pa Okay. siguro. Ayan. Sige. Kaya lang sa ano. Okay, Brother Leonard, maraming Opo. salamat sa presentation mo. Ang ating topic ay, wag mo nang ano yan. Mamaya mo yan. Yan. 15. 15. 1 minute ang sagot sa bawat Okay. Ang patutunayan mo ay hindi pa lubusang natalo si Satanas sa cross. Pero doon sa presentation mo, sinasabi mo na talo na siya. Bakit pa tayo nagdedebate? Okay, sagutin ko po. sige, tayo. Okay. Doon po sa ating chat, no, mga kapatid, bago po tayo nagkasundo din sa topic na ito, nag-propose po kami ng topic ng mula sa aming panig, no, na si Kristo ay natalo na si Satanas ay natalo na ni Jesus sa cross, pero kailangan pa rin yung vindication. At hindi po yun parang pumasok doon sa kabuuang agreement. So, pinatulan ko na lang po yung inyong topic sa inyong side. Okay, okay na lang. Mr. Moderator. Parang yung kanyang sabihin, pinatulan niya lang yung topic. Gusto ko lang linawin, Brother Leonard, hindi akong naghamon sa'yo doon sa topic. Ikaw ang naghamon doon sa topic at ako ang
Kaya wag naman po sana nyo sabihin na kaya yan ang kinuha mong topic ay dahil pinatulan mo na lang. Yun lang po ang aking objection, Mr. Moderator. Siguro yung ibang objection. Oo, so maliwanag naman yung topic, no? Maliwanag yung topic. Maliwanag yung topic at kung hindi masagot ng diretsahan o masasabi nating tawag dyan, categorical, ay bahala nang magpaliwanag mamaya kung masama ang loob doon sa sagot, ha? No? Bahala nang magpaliwanag mamaya doon sa presentation, kapatid, ano? Pero naipaliwanag naman na, naipakita kung ano yon topic. So, yon. So, pasok siguro tayo. May 23 seconds. May 23 seconds na pang natitira doon sa isang minuto, Brother Leonard. Busing ko, busing. Sige. Maghiraman na lang po tayo. Sige. Para mas malakas to, bro. Oo, eto. Patayin ko na lang po. Ayan. Sige, siguro ano na lang, iabot na lang, hiraman na lang. Sige, no. So, ayun. So, i-consume pa yung 23 seconds para doon sa tanong ni Brother Gomer na kung aminado naman pala natalo na, tama, no, ha, sa aking recollection. Bakit pa kayo nagdidebate? Ilabas ako dyan, ha? Tanong mo yan, sagutin niya. Kasi moderator ako rito, ayokong maging bias. Ba't pa nga naman kayo nagdebate kasi? Diba? So, 23 seconds lang natitira, Brother Leonard. Dugtong mo doon sa sagot mo. Okay po. So, naniniwala po ang Last Generation Theology, mga kapatid, na si Satanas ay natalo na ni Kristo. Pero, may kailangan pa ring talunin kay Satanas sa pamamagitan ng Last Generation Theology. So, lilinawin ko po, mga kapatid. Si Jesus, tinalo na si Satanas completely. Pero, yung bayan ng Diyos, kailangan din talunin si Satanas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kristo. So, linawin ko, ang usapan kasi dito, vindication pa, di ba? Di ba? May kinalaman sa vindication. Okay? Bahala na kayong Tagalogin yung vindication, ha? Vindication, paglilinis, pagbibigay katarungan. Ano muna, ibalik mo sa... so, ibig sabihin 14, ano pa yan? Okay? So, ayan. Next question, Brother Gomer. So medyo nakukonfuse na ako sa stand ni Brother Leonard. Ano? Kasi ang topic niya ay kailangan ng vindication para lubusang matalo si Satanas. Ibig sabihin, hindi pa talaga siya talo. Brother Leonard. So, nakukonfuse kasi, ang usapan nga naman, talo, pero kailangan pang matalo. Yun ang sabi ni ni Brother Gomer. So ano ba talaga usapan nyo? Kayo so, yun ang tanong. Ha? So talo na pero hindi pa talo. Ano ba yun, Brother Leonard? So kung mapapasin niyo po yung aking presentation kanina, si Jesus tinalo na si Satanas sa cross. Pero ang sabi po doon sa isang prophecy, si Jesus o yung Diyos dudurugin niya si Satanas sa pamamagitan ng your feet, yung church, mga kapatid, no? Yung followers ni Jesus gagamitin ng Diyos para tuluyang durugin si Satanas. Bakit pa kailangan durugin ni Satanas Diyos? Okay. So, pag may paglilinaw lang doon natin papatayin, So, ayun na. So, running time 15 pero kailangan talagang maximum of 60 seconds lang o 1 minute ang sagot per question. Sige, Brother Robin, orasan mo yung 1 minute para time para hindi magulo. Sige. Stop the time. Stop the time dito. Tama. Yun na nga. Pag may paglilinaw, stop the time mo dyan, ha? So, sige. So, meron, pero nasa 30 seconds na lang eh. Pero, sige. 30 seconds. So, sige. Okay, basta ano mo dyan. Vin, anuhin mo nga muna 30 seconds bago mo i-set bago mo i-set sa 1 minute mamaya sa next question. Okay? 30 seconds na muna kasi yun ang ready? Ready, brother? Start now. May mababasa po kasi tayo sa Biblia na dalawa yung kailangan dumurog kay Satanas. Si Jesus, mababasa Genesis 3:15, at saka yung babae o yung church, your feet, yung followers ni Jesus, Church of Jesus, God of peace will crush Satan under your feet sa pamamagitan ng last generation. Dudurugin ng Diyos si Satanas ng tuluyan, totally, no mga kapatid. Sabi diyan, gagamitin niya yung babae, yung paa.
Yan ang prophecy. No? Dalawa yan. Romans 16:20. Okay. Okay, tapos na yan. No? Next question. Running time tayo sa ano ha, pero may oras tayo sa sagot. Next question, Brother Gomer. Sige, iwanan ko na yung tanong na yan. Ang susunod kong tanong, ang sabi mo kasi kanina, bago pa ipanganak si Jesus Christ, ay totally defeated na si Satanas. At ang sabi mo, no one will ever win against Jesus. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, noong bang nagkatawang tao si Jesus Christ, pwede ba siyang matukso? Yan, kung pwede daw matukso. Pwede po siyang matukso dahil meron din siyang tendency to sin. Dahil nagkaroon po siya ng sinful flesh, no mga kapatid. Taong-tao siya, no? Lahat ng ating katangian ngayon na tayo ay nauuhaw, no? Napapagod, na may tendency magkasala. Ganon din si Kristo, may tendency rin magkasala. At may risiko rin, may risk na baka mamaya hindi siya magtagumpay. May risk. Kasi nga, totoo, yung great controversy, hindi ito laro-laro. Pero, hindi natin makikakaila na yung salita ng Diyos ay tapat. Yung salita ng Diyos ay tapat. Pag sinabi niyang, ang sabi dito, na Jesus was slain from the foundation of the world. Anong ibig sabihin nun? Bago pa, no, nagkasala si Adan at Eva, ay, ang sabi sa prophecy, naipako na si Kristo sa krus. Ibig sabihin, may prophecy na talagang hindi mananalo si Satanas. No, mga kapatid, ang sabi pa nga sa Isaiah, sabi dito, yet you shall be brought to down Okay na, to... consume na yung 1 minute na sagot. So, Brother Gomer, whether you like it or not, yun ang ano. Next question. So, kung pwedeng matukso si Jesus Christ, pwede siyang matalo. Kung pwedeng matukso, pwedeng matalo. Possible po, no? May possibility, no? Pero ang Diyos dahil sa kanyang katapatan na talagang nagdepende sa God the Father ay hindi nagtagumpay si Satanas sa kakatukso kay Jesus, no? Si Satanas na tinutukso siya sa wilderness, sa Garden of Gethsemane, talagang nagpawis ng dugo. Si Kristo talagang totoo yung kanyang agony, no? Sa katapatan ni Kristo, hindi nagtagumpay si Satanas. Pero possible, hindi to laro-laro. Sabi ko nga kanina, hindi to laro-laro. Yung risk na pwedeng magkasala si Jesus at hindi magtagumpay, possible yun. Pero yung ating prophecy, no, mga kapatid, tapat kasi yung salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na Jesus was slain from the foundation of the world, pag sinabi sa Isaiah, not yet you shall be brought down to Sheol, totoo ito mga kapatid, no, talagang walang kapag-apag-asa si Satanas na, ayon sa prophecy, walang kapag-apag-asa si Satanas na manalo. And I destroyed you, O covering cherub. Sabi pa sa Ezekiel. Okay, na-consume na yung 1 minute. Next question. Okay, Brother Leonard, ano ba yon? Possible o hindi talaga possible? Kasi sabi mo kasi kanina, no one will ever win against Jesus. Ibig sabihin, kahit anong tukso ang gawin ni Satanas, hindi talaga siya matutukso. So, ang paglilinaw ay possible o hindi possible kasi sabi mo talagang siguradong hindi siya matutukso. Yon ang tanong. Posible ba o certain na talagang hindi masusukto? Siguro gano'n mga kapatid, di ba? Sa pagkano ko. Tandaan po natin, bago nagkatawang tao si Kristo, siya po ay Diyos. No? Walang mananalo sa Diyos. Na si Jesus na Diyos. Pero nung nagkatawang tao si Kristo, taong-tao na siya. Mga kapatid, taong-tao na siya. So, meron siyang possibility magkasala. Yung Diyos na Kristo, yung Diyos na Jesus, wala siyang possible magkasala. Diyos nga eh. Pero, nung nagkatawang tao, and the Word became flesh and dwelt among us. Nung nagkatawang tao siya, talagang taong-tao siya, no? Iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos. Mga kapatid, siya ay talagang, pag kinurot mo siya, masasaktan. Napapagod, nauuhaw. No? Talagang, nung pinako siya sa krus, talagang tumulo yung dugo. Tao siya, mga kapatid. Nung tinukso siya, hindi naman magpapakahirap si Satanas na tuksoin si Jesus kung wala siyang possibility na magkasala, mga kapatid. No? Si Satanas ay matalino rin. Hindi siya magsasayang ng oras, no, mga kapatid, na tuksoin si Jesus na wala naman siyang kapanapanalo. No, mga kapatid. Yung risk na possible na magkasala si Jesus ay totoo dahil siya ay totoong naging tao. Alright. So, ayan. Stop the time nga muna, kapatid na Bibing. Ganito.
So, kanina, hindi naman kasi napag-usapan kung kailangan, pag may objection ay i-entertain. Kaya, pasensya kayo, gusto kong hindi maging bias sa inyong dalawa. Pareho ko kayong mahal, ha? Kaya, ganito. So, okay lang ba sa inyo ngayon, no? Para makita. Okay ba sa inyo na kapag merong objection ay i-entertain natin, stop the time. Okay? Stop the time natin. Para linawin, at least linawin. So, okay sa inyo? Pareho? Brother Gomer? Sige ha. So, 1 minute lang yun sagot. Pag may objection, stop the time ha. Okay, so, ayan. Parang AY lang. Oo, kaya nga. Ayan, stop the time. Alright? So, sige. Meron pa tayong natitirang 8 minutes para sa kabuang tawag dito, cross o pagtatanong. Ha? Sige. Brother Gomer, next question. Okay, ito yung next question ko. Noong nag-rebelde si Satanas, ang sabi mo, kayang-kaya ng patayin ng Diyos si Satanas. Nung nag-rebelde siya, bakit kaya hindi siya kaagad pinatay? Bakit daw hindi agad pinatay? Dahil mababasa po natin sa Biblia, God is love. No, mga kapatid, yung Panginoon ay nag-create ng angel, ng tao, na binigyan sila ng freedom of choice. Hindi sila ginawa na parang robot na, I love you God, I love you God, I love you God. Yun na lang palagi sinasabi nila, no? Yung pagsunod nila parang kontrolado lagi, parang scripted lagi. Hindi ganon ang anghel at ang tao nung kinreate. No, mga kapatid, kinreate siya out of love, nang binigyan sila ng kalayaang pumili. Susundin mo ko o hindi, okay lang, sige, bahala ka kung anong gusto mo. Pero may consequence ang mga desisyon nyo. Kung sumunod ka, ikaw ay mabubuhay. Kung hindi ka susunod, mamamatay ka. Ganun lang yun eh. Dahil ang Diyos ang source of life, pag humiwalay ka sa source of life, mamamatay ka talaga. Mamamatay ka, mga kapatid. So, ang Panginoon, kinreate si Lucifer, kayang-kaya niyang patayin si Lucifer. Snap of a finger, patay. Buong mundo, patay. Lahat ng tao, kayang-kaya ng Diyos. Pero, mga kapatid, ang Diyos mapagmahal. Binibigyan niya tayo ng pagkakataong magbago. Pati yung mga anghel, binigyan ng pagkakataong magbago. Magbago, mababasa natin yan sa Bible. Time is up. So, ayun. Next question, Brother Gomer. Okay, next question. Nung bang nag-rebelde si Satanas, naniniwala ka ba na ito ay nagdulot ng takot sa Diyos at sa mga anghel? Maliwanag na po ang tanong. Naniniwala ka daw ba na ito'y nagdulot ng takot sa Diyos at sa anghel yung pagre-rebelde ni Satanas? Okay, 1 minute. Sasagot po ako bilang opinion ko na lang, no, mga kapatid, kasi hindi, opinion ko to, no, dahil sa aking pagbabasa. Huwag niyo po akong i-quote dito, mga kapatid, baka si Leonard, ganyan paniwala. Opinion ko po to, sarili ko pong opinion to, mga kapatid. Palagay ko, nagkaroon ng takot, no, mga kapatid, kasi wow, ganito pala yung sasapitin ni Satanas sa dagat-dagatang apoy. Pagka talagang parang nagrebelde ka na, ganito pala yung ibig sabihin na kapag ka ikaw ay humiwalay sa Diyos, talagang mamamatay ka pala. Hindi ka na mabubuhay, no? Ganito pala yung consequence ng sin, no? Simula nung pagkamatay ni Abel, pinatay siya ng kanyang kuya, ganito pala yung consequence ng sin, no? Palagay ko, no, mga kapatid, na nagkaroon ng takot, nagkaroon ng parang, kasi mababasa natin sa Spirit of Prophecy, pati yung mga anghel ay nagwa-wonder sa mundong ito. Ano kaya mangyayari dito? Ano kaya mangyayari? Okay. So, ayan, Brother Gomer. Next question. So, lumalabas sa sagot mo, Brother Leonard, na hindi all-knowing ang Diyos. Kasi, ganun pala. Parang ganun ang lumalabas doon sa idea mo na nung nag-rebelde si Satanas, ito palang maging epekto. Ibig sabihin, hindi pala alam ng Diyos talaga. Hindi siya all-knowing. Mm-hmm. So, linawin ko lang, linawin ko lang, kadamay kasi ang Diyos doon sa tanong mo, hindi lang yung mga anghel. So, lumalabas ngayon, I stand to be corrected sa pagkaunawa ko na kadamay pala ang Diyos sa natakot doon sa, tama ba, Brother Gomer? Doon sa ginawa ni Lucifer na naging Satanas. Ang sagot ko po kanina, mga anghel lang ang tinutukoy ko, no, mga kapatid. Ang sagot ko po kanina, lilinawin ko lang, ang sagot ko po kanina, mga anghel lang yung tinutukoy ko. Pero, ang Diyos, mga kapatid, bago pa nilikha si Lucifer, bago pa nilikha lahat ng anghel, lahat ng mundo, alam na ng Diyos lahat ng bagay. Kung anong mangyayari, magkakaroon ng ganito, magkakaroon ng ganito. Kaya nga, Jesus was slain from the foundation of the world. Alam na ng Diyos, meron ng plan B, meron na.
Magkakasala yung tao. Andito na yung plan of redemption. Mamamatay ako para sa kanila, tanggap ko yun. Kikreate ko pa rin sila. Kahit alam ko na mamamatay ako para sa kanila, dahil sa aking pagmamahal, gusto ko ng genuine love mula sa aking mga creation, tanggap ko yan. Kikreate ko pa rin sila, kahit ako'y mamamatay, okay lang yan. Mahal ko sila. Ganun ang Diyos, mga kapatid. Alam na niya lahat ng bagay na mangyayari. Alam niya nga kung ano susutin natin na damit bukas. Alam niya kung anong kulay, anong style. Alam niya. Pero nasa sa atin pa rin kung anong susutin natin. Ganun kahiwaga ang prophecy. Nasa sa atin pa rin. Okay. So, ayan, Brother Gomer, may tanong ka pa. So, maliwanag na anghel lang ang natakot, ano? Nagka-clarify ko lang, hindi Diyos. Kasi parang doon sa unang sagot niya kasi kanina, parang natakot din ng Diyos eh. Pero yun, at least ngayon ay maliwanag, kapatid. Ano, nililiwanag ko lang. So, ang susunod kang tanong, ang sabi mo kasi kanina, yung mga aklat ng scholar ay kailangang suriin. Sino sa tingin mo ang magsusuri para ito ay mapatunayang tama? Ayan ha, tinatanong yung opinion. Sino ang kailangang magsuri sa mga aklat ng scholars? Ang salita po ng Diyos ang kailangan magsuri. No, mga kapatid, ang salita po ng Diyos ang kailangan i-filter yan. Ito, sulat ni George Knight. Filter nga natin sa Bible. Sabi sa Bible, yung pagkain ng daga, itong pagkain mga karumal-dumal, kasalanan to. But sabi ni George Knight, hindi kasalanan. Sabi ng Bible, kasalanan. Sino ba papaniwalaan natin? Pipilter natin lahat ng sinasabi ng ating mga Bible scholars, mga kapatid, sa Biblia. At sa testimony of Jesus, dahil ito ay salita rin ng Diyos ito. Testimony of Jesus. Propeta rin ng Diyos ang nagsulat nito. Hindi ito basta-basta parang devotional na lang. No, mga kapatid? Ang spirit of prophecy ay salita ng Diyos. Lilinawin ko, mga kapatid. Pantay ang Biblia at spirit of prophecy dahil iisa lang ang author niyan, ang Diyos. Ito ay ang tawag dito ay testimony of Jesus. Ito yung paniniwala ng General Conference. Ito yung paniniwala ng buong Seventh-day Adventist Church, mga kapatid, na ang sulat ni Ellen G. White ay hindi galing sa kanya, galing to sa Diyos. So, mayroon na lang tayong 2 minutes sa atin pong... Okay, ginamit mo yung Romans 16:20. Last generation ba ang tinutukoy ng Apostol Pablo dyan? Maliwanag na yung tanong, Brother Leonard, no? Sige po. Followers of Jesus po ang tinutukoy dyan, no? Followers of Jesus. Pero tumutukoy din po yan sa last generation theology dahil yung last generation ay followers din ni Jesus at sila talaga ang tutupok o talagang dudurog kay Satanas sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo, mga kapatid. Mamaya talagang papakita ko po yung slide ko, no? Kung bakit ko nasasabi yan sa Spirit of Prophecy, papakita ko po mamaya. Nasa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo, dudurugin ng Diyos sa pamamagitan ng Church of God, Jesus, last 144,000 last generation of Seventh-day Adventists, no? Dudurugin ng Diyos si Satanas sa pamamagitan ng last generation, 144,000, tuluyan na siyang mamamatay. Dahil sabi nga ni Pastor Randy Skit, kailangan ng 2 witness bago patayin ng isang tao. Yan ang nakasulat sa Bible. Hindi pwedeng isang witness lang. Kailangan 2 witness. Eto, stop the time muna dyan. Pagbigyan natin, tama-tama, 58 seconds yung 56 na nga lang. So, isang tanong na lang na 1 minute na sagot. Yan na, okay na, Brother Gomer, ha? So, ayan na. So, ayan. Last question na po ito para sa unang presentation. Okay. Ang huling tanong ko ay, premise muna ako. Ang sabi dito sa ating Bible commentary sa Genesis 3:15, babasahin ko ha. The seed is put in the singular, indicating that a multitude of descendants of the woman jointly shall be engaged, not that a multitude of descendants of the woman jointly shall be engaged in crushing the serpent head, but rather that a single individual will accomplish this. Naniniwala ka ba rito? Maliwanag na po ba yung tanong naman, Brother Leonard? So, ayan, sige. Yung Genesis 3:15 po ay tumutukoy lang kay Kristo. No, mga kapatid? Genesis 3:15, si Kristo ang magbubrus ng ulo ni Satanas. Sa Romans 16:20 naman, kasama na yung Church of God
nadudurog sa ulo o kay Satanas, no mga kapatid. Romans 16:20, kasama pa rin yung Diyos, pero kasama rin yung followers of Jesus. Pero itong Genesis 3:15, si Kristo lang ang tinutukoy dito. Seed of the woman is Jesus, no mga kapatid. No? Seed of the woman, tandaan natin mga kapatid, ay si Jesus. Nag-aaral po tayo ng Daniel and Revelation at malalaman po natin na yung woman ay tumutukoy sa bayan ng Diyos at yung tinatawag dito na seed noong woman ay ito'y patungkol kay Kristo. No mga kapatid, si Kristo muna ang dudurog. Pagkatapos sa Romans 16:20, kasama na, si Kristo pa rin, ang Diyos pa rin, pero sa pamamagitan ng Iglesia ng Diyos, ng last generation, ng 144,000, sila ay tuluyang dudurugin si Satanas. All right, so yun na po ang yun na po ang huling tanong. At bago ko ipagkaloob kay Brother Gomer ang pagkakataon, gusto ko lang munang liwanagin, may nag-comment kasi dito na baka daw lugi si Brother Leonard kasi baka lahat ng nandito kontra. Hindi po malugi kasi one lang po sila. At saka kung ililibot niyo po yung mga kapatid ayun, pati sa kampante po. Wala pong mangungurot dito. Oo. Moderator lang po ako. Hindi po ako makampi. Naglilinaw lang ng nakita niyo, no? Sa isa pa, tanungin ko na nga si brother. Safe ka ba sa pakiramdam mo? Safe na safe. Nasa bayan ako ng Diyos eh. Nasa bayan ako ng Diyos. Walang... Sabi ko nga kanina bro, parang AY lang to. Parang lesson study lang to, no, mga kapatid. Wala pong pag-aaway dito, mga kapatid. Tayo pong lahat ay magkakapatid. Ako po ay galing sa Abukay Seventh-day Adventist Church. Ito po ay Mandaluyong Seventh-day Adventist Church. Iisang Seventh-day Adventist Church. Magkakapatid po tayong lahat. Oo nga eh. Kaya nga. At saka hindi talaga ito yung formal na debate na tal. Nakita nyo naman kaya nga na lang na dialogue talaga. Yun nga lang may paglilinaw po. Siyempre may tanong. Pero hindi natin hayaang maging unruly lalo't nasa loob tayo ng. Opo. Yun lang. So, gano'n na. Ay, mga kapatid, yung mga nag-aalala kay Brother Leonard, kung malapit kayo, sumugod kayo rito. Sumugod kayo rito. Ayan, tawa ng tawa yung misis. Ay, bago tayo lubos alam ni Brother Leonard yan, bago yung mangyari ito, sharer ako ng kanya mga videos kahit nandun pa siya sa Germany noon. No? Germany pa kayo noon, Kaya, po kayo mag-alala, parang anak ang turing ko dito sa ating kapatid. Siyempre, walang magiging, lalo't moderator tayo, ay... Kung magiging bias tayo, ay naku, mahirap na. Ayun, nililibot ni Brother Johnson yung ayan, nililibot. Ayan, tingnan nyo, ha. Wala akong nakikitang mukhang kriminal dito, eh. Alright. So anyway, kidding aside, mga kapatid. So, ayan, kita nyo po, ginagawa nating mahinahon, maka-Diyos, makatao itong ating usapan, ha. So, without further ado, kung ready na yung alis ako dito sa gitna habang nagsasalita si Brother Gomer. Ayun na, ha. So, eto. Ready na, Brother Gomer? Share muna yung sa screen siguro, no, ha? Wait lang, ha, mga kapatid. At saka, I stand to be corrected. Bago ito, ay naka-announce ba sa page ng pag-aralan natin, Brother Johnson? Na dito ang usapan ngayon? Parang may nakita ko na. Pinost, ayan, ha? Kaya welcome ang lahat hanggat magkasya, no, ho? Walang pinipili. Okay, so pwede pang humabol. Matagal-tagal pa to. Yung mga malalapit-lapit lang dito sa Metro Manila, no? So, Pasay, Makati, Mandaluyong, ayan, no? So, San Juan, malapit dito, ha? Habol po kayo. Alright, so basta, bahala kayo sa baon nyo, ha? Pag umabol kayo, kasi magtatanghalian, ha? Sige, ready na, Brother Gomer? Sige, bigay na po natin 25 minutes para naman po sa rebuttal presentation ng ating kapatid. Take it away. Ayan, maraming salamat Brother Richard at Brother Leonard. So, dako ulit tayo sa ating topic, mga kapatid. Dito po sa topic natin, ayan, maliwanag naman, ayon sa official daw na katuruan ng Iglesia, hindi pa lubusang natalo si Satanas sa krus. Kaya lang ako ay, yun nga, doon sa presentation na Brother Leonard kanina, ay inamin niya na totally defeated na si Satan. Before pa nga daw si Kristo, magkatawang tao, talagang totally defeated na.
Kaya nga ang tinanong ko sa kanya, kung totally defeated na, ibig sabihin, wala na siyang kapag-asang manalo. So, ibig sabihin, wala na po talagang pag-asang manalo si Satanas. At ito po yung ating tinitindigan kung bakit po tayo ngayon ay nandito, mga kapatid. Ano? Ngayon, hindi po sana ako magtataka kung bakit ang temang ito pinaglalaban ni Brother Leonard. Ano? Kasi nga, nung nakaraang debate niya kay Brother Richard, kung napanood po ninyo, ay madiin niya pong ipinahayag doon na yun daw libro ni M.L. Andreasen, yun ang katotohanan. Ano? So, ang ibig sabihin, si Brother Leonard po ay talagang sumasang-ayon kay M.L. Andreasen doon sa kanyang idea tungkol sa dito sa tinatawag na vindication. At ang sabi niya doon, Brother Leonard, kung gusto mong i-recant yung sinabi mo, itong fundamental beliefs ay may daya. At ang buong katotohanan ay yung libro ni M.L. Andreasen. Kaya ngayon mga kapatid, ay ipapakita ko po sa inyo, ano ba yung nilalaman doon sa mga nabasa ko tungkol dito sa topic na pinag-uusapan natin, mga kapatid. Ano? Ito, uumpisahan ko po pag 25 minutes naman ito, umaasa ko na matatapos, bibilisan ko na lang. Ang sabi po dito sa libro na to, the matter of greatest importance in the universe is not the salvation of man. Mula po yan doon sa libro ni Andreasen na The Sanctuary Service. Hindi ko po alam kung kayo po ay naniniwala dito. Important as that may seem, the most important is the clearing of God's name from the false accusation made by Satan. So dito po, ang pinaka-importante ay yung maklear yung pangalan ng Diyos. Kaya nga, ang last generation, dito sila tumatayo na kailangan po nilang maklear ang pangalan ng Diyos. Yun ang tinatayuan ni Brother Leonard na kailangan ang vindication ng last generation para mabindicate at para lubusang matalo si Satanas. Tingnan po ninyo yung purpose ng vindication. Ang purpose ng vindication na gagawin ng last generation is to totally defeat Satan. Ay ngayon, sinabi naman ni Brother Leonard, talo na si Satan. Ay ano pang purpose nila? Wala na. Hindi ho ba mga kapatid? Unless, hindi ngayon yung kanilang tinitindigan. Pero sa nakita ko, yun nga po. Okay? At ang sabi po dyan, God is depending upon us as He did upon Job. Okay? Binasa ko ang buong aklat ni Job. Wala ho akong nabasa na ang Diyos ay nagdepende kay Job. Ewan ko lang kung meron po siyang maipapakita mamaya na in any time na ang Diyos ay nagdepende sa tao, mga kapatid. Ang Diyos po ay all-knowing, kaya ngayon po yung tinanong ko kanina, mga kapatid So, nag-umpisa yan, of course, yung ating tinatawag na great controversy. Yan po ang sabi niya. Serious situation arose in heaven. And then, it was no small crisis. It threatened the very existence of God's government. Paano daw ididil ng Diyos ito? Next, the only way the matter could be satisfactorily settled so that no question would be arise again, God to submit His case to the ordinary rules of evidence. Was or was not God government just? God said it was. Satan said it was not. So nandito na ngayon yung controversy. Okay? At doon sa makikita po ninyo sa present ni Brother Leonard, isa lang po ang issue. Obedience lang. Next. Ito na yung tinatanong ko kay Brother Leonard kanina. Kung bakit ko po ito tinanong sa kanya. Kasi ang sabi niya nga, doon sa debate niya kay Brother Leonard, yun daw libro ni Andreasen, yan daw ang katotohanan. Ang sabi niya nga bilhin na kaagad yun Baka ipagbawal daw bilhin Brother Leonard, wag ka naman magalit sa akin Ano lang po yun. Tingnan po ninyo ang sabi ni Andreasen. The rebellion which took place in heaven and introduced sin into the universe of God must have been a fearful experience both for God and for the angels. Kaya nga niliwanag ko kay Brother Leonard kanina, kung naniniwala ba siya na natakot ang Diyos? At inamin naman niya na hindi daw. Lumalabas hindi sila magkakampi ni Andreasen. Kasi si Andreasen, yung rebellion ay nagdulot ng takot mismo sa Diyos. At si Brother Leonard, hindi po siya naniniwala doon. Maliwanag po yung sinagot niya kanina. Nung sundan ko itong quotation po na ito, mga kapatid, alam niyo yung nakita ko, ito po. The whole universe will have become witnesses to the nature and result of sin.
and its utter extermination, which in the beginning would have brought fear to angels and dishonor to God. Pareho ba? Magkaiba po, ang laki ng pagkakaiba po niyan, mga kapatid. Will now vindicate His love and establish His honor before the universe. So, hindi ho kailanman matatakot ang Diyos, mga kapatid. Ay, napakahirap pong paniwalaan po talaga. Pero ako'y nagpapasalamat kay Brother Leonard na inamin niya na hindi totoo yun, na matatakot ang Diyos. Kaya lang, si Andresen, yun ang sabi niya. Ito pa. God's government is at stake. Satan is the accuser. God Himself is the accused and is on trial. Nakita po ninyo? Ito pa. In order for God to sustain His contention, it is necessary for Him to show that He has not been arbitrary, that the law is not harsh and cruel in its requirement, but contrariwise, that it is holy, just, and good, and that men can keep it. Ibig sabihin, isa lang po ang issue na binubrought out po dito, mga kapatid. Mamaya, sa akin pong pangalawang tindig, ipapakita ko po sa inyo ang issue ng great controversy para maintindihan po natin saan po tayo nakalagay. Ano yung ating papel sa great controversy na ito, mga kapatid? Ano ba yung dapat nating kalagyan? Meron ba tayong participation para talunin si Satanas doon sa great controversy? Yun ba'y totoo? Okay? Or tayo ay beneficiary doon sa win ng ating Panginoon? Tayo ho ba'y may participation para talunin si Satanas o tayong lahat ay beneficiary doon sa panalo ni Kristo doon sa cross? Okay? Ang sabi dito, it is necessary for God to produce, tandaan nyo po ito, mga kapatid. Anong nakalagay? At least one man who has kept the law. Yun daw ang kailangan na magawa ng Diyos na makaproduce siya ng isang tao man lang na susunod sa kautusan ng Diyos. In the absence of such a man, God loses and Satan wins. Ay sabi ni Brother Leonard kanina, walang mananalo sa Diyos. Tama nga naman, kung ang pag-uusapan ay puwersahan, kapangyarihan, wala talaga nga. Pero ang sabi ni Andresen, pag walang na-produce, ang tanong, may na-produce ba? Siya rin na sumagot. Tingnan po ninyo. The death of Christ was a tribute to the law. It immeasurably magnified the law and made it honorable. When Christ died on the cross, He had demonstrated in His life the possibility of keeping the law. Meron na ba? Meron na. Di ho ba? Ang sabi niya, one lang, one. Meron na eh. Si Jesus Christ nga po yun, mga kapatid. Kaya nga ang tanong ko kanina, may possibility bang matukso si Satanas? Basahin po natin ang Spirit of Prophecy. Ang sabi ni Ellen White, kung si Jesus Christ ay walang possibility na matukso, hindi siya pwedeng maging example natin. Ang ibig sabihin, kung may possibility siya na matukso, pwedeng manalo si Satanas. Hindi dun sa patayan ang pinag-uusapan po dito, kundi yung prinsipyo. Kasi ang great controversy, hindi yung patayan. Prinsipyo po. At ipapakita ko po yan mamaya, mga kapatid. As it was, Satan was defeated doon sa cross. Ano pa? In His death, Christ was victor. Nagkakaisa po tayo dyan. Ang problema nga, sabi ni Brother Leonard kanina, wala nang pag-asang manalo si Satanas. Hindi ko lang natanong kanina ito eh. Sa kaisipan ba ni Satanas, may pag-asa pa siyang manalo? Sayang, hindi ko natanong kay Brother Leonard yun kanina. Alam niyo kung bakit? Tingnan po ninyo. Bagamat sinabi ni Andresen na sa kamatayan ni Kristo talo na si Satanas, abay, biglang bumaliktad. But Satan did not give up. Yan po. If he could overcome them, he might not be defeated. Aba, talo na, pero he might not be defeated. Hindi, pwede pa siyang manalo. Yan po ang ibig sabihin po niyan. Okay? So may nakasunod na. Kaya lang, yan nga pong sabi niya he might not be defeated. So ibig sabihin, sa aklat ni Andresen,
may kaisipan si Satanas na pwede pa siyang manalo. Pero si Brother Leonard, narinig nyo naman po kanina, mga kapatid. Okay? Wala na. At yun po ang itinuturo ng Spirit of Prophecy. Tingnan po ninyo sabi ni Ellen White. If the plan of salvation should be carried out, and Jesus should die to redeem men, Satan knew that his own power must be limited and finally taken away, and that he would be destroyed. Alam ni Satanas na kapag nagtagumpay si Jesus Christ sa cross, wala na siyang kapag-apag-asa. Ay kay Andreasen. Ano sabi ni Andreasen? He might not be defeated. Pareho ba yan? Hindi ho. Oh, ito pa. Kanina tanong ko nga, may pag-asa bang matalo si Kristo? Ito sabi ng Spirit of Prophecy. Could one sin have been found in Christ had he in one particular yielded to Satan to escape the terrible torture? The enemy of God and man would have triumphed. Pwede ho. Hanggang doon sa cross, nag-try si Satanas ng pinakamatinding subok para matalo niya si Kristo. Sapagkat alam niya, pwede niyang matalo. Dahil nagkatawang tao po Oh, wala po siyang advantage kaysa sa atin, maliban doon sa kanyang paghawak sa pananampalataya sa Ama. Pero pwede po siyang matalo just in case. Ang sabi po dito, the death of Christ upon the cross made sure the destruction of him who has the power of death, who was the originator of sin. Wala hong kaduda-duda ito at magkaisa kami ni Brother Leonard dito. Kaya nga wala na yata kaming debate. Ang kadebate namin dito, si M.L. Andreasen na lang Tama? Oh. Kasi ito sabi niya, lang ating propetisa, when Christ died, the destruction of Satan was made certain. Alam ba ni Satanas ito? Ay kung kay Andreasen ka maniniwala, ay hindi. Kasi si Satanas kay Andreasen, pwede pa siyang manalo. Pero sa ating pong doktrina, tingnan po ninyo, fundamental. Bagamat sinasabi ni Brother Lil, may daya, sana this time wala. Tingnan po ninyo. On the cross, ito po yung nandito sa ating fundamental beliefs. The battle had been won. His Christ's hand and his holy arm had gotten him the victory. As a conqueror, he planted his banner on the eternal heights. All heaven triumphed in the Savior's victory. Satan was defeated and knew that his kingdom was lost. Iniisip ba ni Satanas na may panalo pa siya? Wala na, mga kapatid. Maging si Satanas, alam niya, wala na siyang pag-asa. Alam niyo, mga kapatid, sa aking pag-aaral, kaya naging blessing po sa akin ito Uunahan ko na. Alam niyo ho ba? Na mas alam ni Satanas kung gaano tayo minamahal ng Diyos kaysa mas alam natin. Ha? Alam na alam ni Satanas kung gaano katindi ang pagmamahal niya sa mga tao ng Diyos. Kaya nga alam niya, talo na talaga siya Bakit? Ano ba ang issue sa great controversy? Pagsunod lang ba? Yan ang problema natin kung hindi po natin alam. Di ba, mga kapatid? Lalagpasan ko na yung iba. Tingnan po ninyo. Ito nasa fundamental beliefs din natin, The apostle graphic description in Colossians is noteworthy. First, Christ disarmed the principalities and powers of evil. The Greek for disarm literally means strip. Because of the cross, Satan stands stripped of all his demonic power over God's people. As long as they place their trust in the one who brought about that victory on the cross. Second, the cross made Satan and his cohort a public spectacle before the universe. Wala na hong kapag-apag-asa talaga si Satanas. Third, the cross has ensured final eschatological victory over Satan, sin, in death. Ay ano ho bang pagtatalunan natin dito, mga kapatid? Lubusan bang natalo si Satan sa cross? Yes! Lubusan po siyang natalo at wala na po siyang kapangyarihan
maging sa atin kung tayo'y kakapit kay Kristo. Mga kapatid. Ano sabi ni Andresen? Ay, ano ang sabi niya? Kontra po yan dun sa aral na opisyal ng Seventh-day Adventist. Bakit? Tingnan po ninyo. Ang sabi niya nung una, at least one man who keep the law. Actually, tama na sana to eh. Alam niyo kung bakit? Tingnan po ninyo sabi ng ating SOP. Satan has declared that his synagogue, that man could not keep God's commandment. Tama. One soul saved. Ilan daw? One soul saved prove this statement false. Tama na sana eh. O kaso, nung meron na, ano sabi niya? The outcome therefore, ito na sabi ni Andreasen, hinges on the production of one or more. Abay, may dagdag na ho. Kanina, isa lang, nadagdagan ho. One or more. At dito sa or more, abay, parang dito yata pumasok yung last generation. Kasi meron na hong nakasunod eh. Tingnan po ninyo. The holy life of Abel. Si Abel pa lang yun, testified against Satan's claim that it is impossible for man to keep God's law. Ay, kay Abel pa lang wala na eh. Kailangan pa ba ng last generation? No! Kung ang pag-uusapan natin ay para talunin si Satanas, wala hong kinalaman ng last generation po dyan. Talo na po si Satanas, mga kapatid. Okay? At kung may vindication man na gagawin ang church, that is not to defeat Satan. That is to proclaim God's love para mas maraming magbenepisyo sa victory ng ating Panginoon. Mga kapatid. Okay? Sabi niya rito, Satan has claimed. Ito kasi yung problema pala. Oh, Brother Leonard. Kaya ayaw tanggapin itong mga kasi one or more. Ano bang claim ni Satanas? Sang-ayon sa libro ni M.L. Andreasen. Ito po. Satan has claimed that those who in the past have served God have done so from mercenary motives. Nakita niyo yan? Si Abel, si Enoch, si Moises, mercenary motives daw. Ang dahilan. Sabi niya rito, he charges that God is afraid to let him do this. Dapat daw bigyan siya ng full permission. Oh, kasi nga, ang sabi niya, God has pampered them and that he, Satan, has not had free access to them. If he were given full permission to press his case, they also be won over. Nakita po ninyo? But he charges that God is afraid to let him do this. Sabi niya, give me a fair chance, Satan says, and I will win out. Nakita niyo po ito. So, si Satanas mismo, kung libro ni Andreasen ang pakikinggan natin, naniniwala siya na mananalo pa siya. Tama ho ba, mga kapatid? Ano ho bang ibig sabihin ng mercenary motives? Tingnan po ninyo. Mercenary motives refers to the motivation that are driven solely by the desire of money or material gain rather than by principle. A person with mercenary motives is essentially self-serving and greedy. Ito ho yung claim ni Satanas na yung mga naglingkod ng mga tao nung una, naglingkod sila through mercenary motives. Kaya hindi daw kasama sa score. Tingnan mo. While it is true that many from time to time have dedicated their lives to God and live without sin for periods of time, Satan claims that these are special cases, as was Job's case, and do not come under the ordinary rules. Ano ang demand ni Satanas? He demand a clear-cut case where there can be no doubt and where God has not interfered. Ang gusto ni Satanas, huwag makialam ang Diyos. Kasi ngayon daw mga nauna, pinamper ng Diyos. Ngayon ang gusto niya, dito sa rematch nila, dapat huwag makialam ang Diyos. Tapos sabi niya, can such and such be produced? Ano nangyari? Ito sabi, God is ready for that challenge. Yan po yung maliwanag eh. He has bided his time. The supreme exhibition has been reserved until the final contest. Out of the last generation, God will select His chosen ones. Ito pala yung pinaglalaban ni Brother Leonard. Na yung last generation daw ang magka-crash totally. Okay? Not the strong. Itong problema, tingnan po ninyo ha. Not the strong, not the honored, not the rich, not the wise.
Abay doon sa last generation na ihaharap ng Diyos kay Satanas, walang matalino. Ano yun? Puro mangmang? Oh, walang mayaman. Oh, sabi po dyan, but common ordinary people will God take and through and by them make His demonstration. Yan po ang purpose. 2 minutes. Tapos sabi niya, God permits Satan in the last generation to try His people to the utmost. Tapos, God removes His spirit from the earth. Satan will have a greater measure of control than he has ever had before. True, he may not kill God's people, but that seems to be the only limitation. And he uses every permission he has. He knows what it's at stake. It's now or never. Ano ibig sabihin nun? Ay talagang kung itong paniniwalaan po natin, ay talagang pwede ho pa siyang manalo. Yun ang nasa isip ni Satanas. Kung itong libro na itong paniniwalaan natin. In the last generation, God will stand vindicated. In the remnant, Satan will meet his defeat. Nakita po ninyo? Hindi doon sa cross. Ito sabi niya kasi, the matter of importance in the universe is not the salvation of man. Ano daw ang pinaka-importante? Malinis ang pangalan ng Diyos. At sinong aasahan niya? God is depending upon us. Kahit sabi ko nga mga kapatid, hindi ako pwedeng maniwala dito. Pero pag tinignan niyo po yung spirit of prophecy, tingnan po ninyo yung pagkakaiba. It was not for this alone that Christ came to the earth. It was not merely that the inhabitants of this little world might regard the law of God as it should be regarded, but it was to vindicate the character of God. Sinong gagawa? Last generation o si Kristo? Maliwanag po si Kristo Hindi ho yung last generation. Kaya pag pinagtapat mo yung dalawang na yan, tingnan po ninyo ang pagkakaiba niyan. Doon sa kabila, God is depending upon us. Doon sa kabila, ang gumawa si Kristo, mga kapatid. Kaya wag po natin paniniwalaan yung sinabi ni Brother Nen, yung ano to? Yung the sanctuary service ay yung katotohanan at kailangan nyo lang bilhin. Delikado ho yun, mga kapatid. Tapos ito may daya. Wag naman ganun. Okay? 25 minutes. Okay. The salvation of humanity was at stake in Christ's ministry. In death. For He came to give His life for the remission of our sins. In doing so, He vindicated His Father's character, law, and government against which Satan had cast false assertion. Okay. So, tapos ang 25 minutes. Mr. Moderator, pwede ibaw ng toilet break. Okay. Sige. Ayan, napagkasunduan dito, walang tututol. Toilet break muna bago yung cross-exam. At habang may toilet break, ay pwede po nang patalastas sa moderator, Hindi na ako hindi ako magbabasa ng mga... Kasi halos, baka sabihin, bayad tayo. Yung yun lang may isang nag-comment dito na hindi daw po bayan ng Diyos ito kasi nagtatalo magkapatid. So confusion, Babylon. If I'm not mistaken, yung nagsalita dito ay isa ring sila yung offshoot. Pero pa yan, IMS yan. Oh! Pero sa history ng IMS, mas pinakamagulo. Kasi ang dami nilang nagkawatak-watak. Siguro hindi niya lang. IMS ito, naku, kung IMS pala ito, kung saan-saan na natin sinugod ito hanggang sa Bicol, no? Oo. Isa ring magulo. Oo. Sige. Ito na nga, live na live, Live na live. So, Rogelio Mendoza. I-shoutout na muna natin lang sila, Sino pa? Pro or basta Pastor Ryan Martinez at syempre si Brother Bongski. Wala ba sa ito? Wala ba sa biyahe ito? Brother Bongski Ikban. Ewan kung sino-sino pa yung mga Eugene. Si Eugene Kabuyaw pala ito. Oo. Sabi ni Bill Cross, ang topic daw ni Brother Gomer si Andreasen without citing like sa quotation. Andun na sa screen. Nasa screen po, baka natutulog ka lang. May page nga, binabanggit kung nasaan din. Balikan mo, kapatid. Basta pag walang paglilinaw, ano yung tanong, ipapasa ko na lang yung mic, malibang may hindi masyadong naunawaan. Okay lang ba yan, Brother Leonard at Brother Gomer, kasi yung mic nga natin.
So kung wala kang paglilinaw doon sa tanong, diretso ko na pasa agad sa iyo yung mic para sagutin yung tanong. Same rules. At ngayon ay pwede nang mag-object kung may objection, ha? Kagaya ng napagkasunduan na kanina. Si kapatid na Dan Maasin Vlog. Pa-shoutout daw ng kanyang page niya, Apologetics and Bible Study. Jeffrey Gandesa, maraming salamat sa iyo kapatid. Lid Solweta, nanonood sa Taguig. Ayan. So, Robin, okay na? Okay na. O, sige ha. Eto, time ni kapatid na Leonard. Time na. Pero bago pala yun, may nagtatanong, offshoot ba si Brother? Hindi ho offshoot si Brother Leonard. Yan na nga. At saka wala naman yatang planong magtatag ng sariling iglesia eh. Yan nga nag-uusap dito, no po. Sige. So ayan ha, ulitin ko, hindi offshoot si Brother Leonard. So ayan, may nililinaw lang tayong paksa dito. So kung ready na, patulad sinabi ko, abot ko lang yung mic ha. So ready? Ready na, Brother Leonard? Tanong, Brother Gomer? Okay, so wala nang iihi habang nagtatanungan, ha? Sige. Brother Leonard. Ang una ko pong tanong, ito pong sa screen. Ay, wala pala. Pwede po bang iano ko lang saglit? Papabasa ko lang po kayo. Papabasa ko lang po kay Brother Gomer. Paano ba? Ito po yung tanong ko. Naniniwala po ba si Brother Gomer dito? Ang sabi po dito, but the plan of redemption had yet, brother, basahin nga lang ni Brother Gomer, no? Kung naniniwala po siya dito. Pakiano nga muna rin yung Okay. Actually, nasa presentation ko po yan. Kaya yan po ay pinaniniwalaan ko. Kaya kung inilagay po yan, para ibigay yung... Wait lang. Okay. Sagot na ito, hindi nababasa, hindi mo nababasa. Sige, ano mo na yung 1 minute, Brother Robin, para patas kasi continue na rin yung oras dyan. Brother Gomer, 1 minute ha, 1 minute. Ibalik sa 1 minute. Okay. Maliwanag po kasi dito na yung redemption, yung plan of redemption ay had a yet broader and deeper purpose. At isa po dyan ay yung para i-vindicate, ang sabi po dyan, but it was to vindicate the character of God before the universe. Ang kaibahan naman nito doon sa sinabi ni Andreasen, nung banggitin niya ito, most important, ay magkaiba naman ho yung broader and deeper sa more important. Nakakaintindi naman ho tayo ng counting English. At doon, sa more important, ang ipinasok niya na magbibindicate, last generation, samantalang dito ay si Jesus Christ. Yun po yung dapat nating mapansin po sa dalawang quotation po na ito, na ang laki po ng pagkakaiba po nito, mga kapatid. Okay? Okay. So, hindi na tapos yung okay na kasi tapos na rin naman ang... Okay, Brother Leonard, next question. Kung deep purpose po yung salvation of man, ang sabi dito, deeper, itong vindication of God. Alin po yung mas importante? Yung deep na salvation of man o yung deeper na vindication of character of God? Brother Leonard, magkaiba po yung importante sa deeper. Okay? Kasi kung mas mababaw lang yan, mas malalim, magkapantay lang yan, mas malalim lang yung isa. Yun po ang ibig sabihin, hindi yung most important or more important. Magkaiba po yun, kapatid. Okay? At dito, sabi ko nga sa iyo, kahit nasabihin mo pang ganon, ang magbibindicate dito si Jesus Christ, samantalang kay Andresen, last generation. Ay sana yun ho ang mapansin natin doon na pagkakaiba, mga kapatid. Parang ganito lang, tingnan po ninyo. Yung kautusan, nung dumating ang ating Panginoon, He magnified the law. Di ba sabi niya? Ano yun? Ang ibig bang sabihin nun, dati hindi pa ganun ang utos? No. Ipinaliwanag lang ni Jesus Christ kung ano talaga ang mas malalim na kahulugan ng law. That's the meaning of that, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na para bagang mas importante yung isa at yung isa ay hindi masyado. Hindi ho ganun ang sinasabi po ni Ellen White. Okay. Next question, Brother Leonard. Stop the clock. Papabasa ko po kay Brother Gomer ito. Kung naniniwala po siya dito. Now, if there was ever a people in need, and sabi dito, constant increasing light from heaven, it is the people that in this time of peril, no, God has called to be the depositories of His holy law
and to vindicate His character before the world. Naniniwala po ba kayo dyan? Hindi ko nalilinawin yung tanong, maliwanag yung tanong. Okay. Babasahin ko po ulit, ano? Yung aking binasa kanina, stop muna, babasahin ko muna to. Ang sabi po dito, sa vindication na gagawin, kasi gusto kong ipakita yung pagkakaiba nito doon sa binasa ni Brother Leonard. Sabi dito, but it was to vindicate the character of God before the universe. Dito po, ito, babasahin ko na. Kasama na sa okay. sagot. Ang sabi naman dito, to vindicate His character before the world. Alam mo, Brother Leonard, wag ka nang magagalit sa akin, ha? Bakit mo nilagyan ng SDA yan at saka last generation? Nasa original quotation ba yan? Wala yan eh. Inilagay mo lang yan, tapos yan ang ipapakain. Huwag naman ganun, kapatid. Wala hong nakalagay doon sa quotation na yan na SDA at last generation. Wala. Nung isinusulat nga ni Ellen White, ang iniisip niya, sila yan eh. Di ho ba? Tapos ang sinasabi dyan, ano tinutukoy dyan? Yung vindication ba na tinutukoy dyan ay para talunin si Satanas? Missional po yan. Tapos na ang sagot sa unang minuto. O isang minutong pagsagot. Brother Leonard, next question. Okay, next question. Ang tanong ko po, kaisipan ba ni... Ay, wala yung tanong ko. Ilan po ang kailangan tumalo kay Satanas? Si Kristo lang ba? O meron pang ibang entity? O meron pang iba? Si Kristo lang ba ang kailangan tumalo kay Satanas? Maliwanag naman ang tanong. Iwan ko sa'yo, Brother Leonard, kung meron kang bang gustong ilaban. Di ba? Pero sa pag-aaral at sa presentation natin, nung matalo ni Kristo si Satanas, wala na siyang pag-asa. So, ang ibig sabihin, that is definite. Wala na hong kailangang tumalo kay Satanas para matalo siya ng tuluyan. Ang gusto kasi natin sabihin dito, si Kristo lang ba ang kailangang tumalo kay Satanas? No. Bakit? Kasi pag hindi mo ngayon tinalo si Satanas, saan ka mapupunta? Di ho ba, mga kapatid? Ang pinag-uusapan po natin dito, cosmic controversy. Doon sa cosmic controversy, wala hong kailangan ang Diyos na tumalo kay Satanas. Okay? Kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan po ang sagot. Next question, Brother Leonard. Okay, kung hindi po kailangan talunin ng mga tagasunod ni Kristo si Satanas, para saan po yung whole armor of God sa Ephesians 6:11-12? Na we have the adversaries, the devil. O bakit merong kalaban ng bayan ng Diyos kung hindi nila kailangan talunin si Satanas? Okay, 1 minute. Time. Okay, you missed the point, Brother Leonard. Kaya kailangan nating talunin si Satanas para mag-benefit tayo sa victory ni Jesus Christ. Yun po ang ibig sabihin nun. Kasi si Satanas ay ayaw niya tayong mapunta sa langit. Pero dahil sa victory ng ating Panginoon, kaya nating talunin si Satanas para yung langit ay makamtan natin. Hindi para sa talunin doon sa great controversy. Hindi ho yun ang purpose nung great armor of God na sinasabi mo doon sa Ephesians. Ang ano po niyan ay para sa mananampalataya na manatiling matatag. Kanina, object din ako eh. Di ho ba? Di ho ba? So, yun ang purpose po noon, mga kapatid, yung ating pakikipaglaban sa ating kaluluwa. Actually, ang sabi nga doon sa Hebreo, sa 12, ang talata ay 3. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, hindi pa kayo dumarating sa pagbububo ng dugo sa pakikipaglaban. Anong ipinaglalaban natin? Para matalo natin si Satanas? Para maklear ang pangalan ng Diyos? No! Hindi po yun ang purpose noon, kapatid. Okay. So, ayan, next question. Kaya ako po tinatanong kasi kakasabi nyo lang, kaya kailangan natin talunin si Satanas, kaya kailangan natin talunin si Satanas. Narinig ko po mismo sa inyo na kaya kailangan natin talunin si Satanas, blah, blah, blah. So, ang tanong ko po dito, bakit may kailangan pang talunin yung bayan ng Diyos kung talo na si Satanas? Okay. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Ang ibig sabihin, yung purpose ang pinag-uusapan natin dito. Okay? Yung purpose mo ng vindication ay para
matalo si Satanas totally doon sa great controversy. Yung purpose ng pagtalo ng mananampalataya kay Satanas ay para doon sa ating buhay na walang hanggan. At yun ay makakamtan natin, hindi sa ating sarili, kapatid. Tandaan po natin yan. Hindi natin kayang sundin yung kautusan ng Diyos sa sarili nating lakas. At yun ay sa tulong po ng Diyos. Ang sabi nga ng Spirit of Prophecy, masusunod natin ang kautusan ng Diyos because Christ was victorious in the cross. Kung hindi nagtagumpay ang ating Panginoon sa cross, hindi ho natin kaya yun nang magawa. Yun ang dapat nating tandaan dito. Kaya kailangan nating ipaglaban yung ating kaluluwa kasi para sa ating kaligtasan ho yun, mga kapatid. Kaya kanina nagtataka ako sabi mo, may mentality daw. Sino kayang... Next question. Meron pang natitirang 7 minutes sa atin pong cross. Hindi naman po yung purpose ang tinatanong ko, Brother Gomer. Ang tinatanong ko po, kung kailangan pa bang talunin ng mga tagasunod ni Kristo si Satanas. Kasi meron tayong nababasa sa Bible, your adversary. Pag sinabing adversary, your enemy. Bakit may kailangan pa silang pagandaan na kailangan nila ng whole armor? Ba't kailangan nila maging vigilant? Ba't kailangan nila maging sober? No? Your adversary, the devil, walks about like a roaring lion seeking whom he may devour. But inutusan tayo mag-resist, steadfast in the faith. Bakit? Hindi yung purpose, ha? Kasi alam naman natin yung purpose, no? At saka alam din natin na sa kapangyarihan ng Diyos. Ang tanong ko, bakit kailangan pa ng mga tagasunod na talunin si Satanas? Kasi, sa inyo nga po yung mismo nagsabi na kaya tinatalo. So, meron talagang kailangan talunin yung mga tagasunod si Kristo. Ang tanong ko, kaya nga ang tanong ko kanina, si Kristo lang ba ang kailangan tumalo? Sabi niyo, si Kristo lang. Pero ba't ngayon, yung followers ni Jesus, may kailangan din talunin na si Satanas? Okay, maliwanag naman siguro kahit mahaba yung tanong. Kaya nga, kung bakit ko dinadala doon sa purpose, kapatid, sapagkat yun ang topic natin. Ang purpose ng vindication mo ay para lubusang talunin si Satanas sapagkat hindi siya natalo sa cross. Okay? Yun namang sinasabi natin na pagtatagumpay ng mananampalataya, ayan ay dahil sa ating kaligtasan, dahil sa ating pananampalataya. At bakit ba tayo nadamay sa controversy na ito? Babasahin ko ito po. Ang sabi ni Ellen White, Satan's enmity against the human race is kindled because through Christ they are the objects of God's love and mercy. He desired to thwart the divine plans for man redemption. So yun po yung purpose. Kasi kung hindi po natin tatalunin si Satanas, yung redemption na ginawa ng ating Panginoon, mawawalan ng kwenta sa buhay mo. Mawawalan sa buhay mo, sa buhay ko. Sinong magbe-benefit? Yung mga magtatagumpay. Alright, so tapos yung sagot for 1 minute. So 4 minutes na lang. 4 minutes na lang yung ating natitira sa ating cross. So yun po mismo yung punto ko, na kailangan talagang talunin si Satanas ng mga tagasunod. Hindi po yung purpose ang tinatanong ko. Next question. Kung kailangan lang ng mga tagasunod ni Kristo na talunin din si Satanas. Kaya nga ang tanong ko, Brother Gomer, na kung kailangan din pala na talunin ng mga tagasunod ni Kristo si Satanas, tanong, may possibility ba na si Satanas ay matalo niya ang isang Kristiyano ng tagasunod ni Kristo na hindi siya maligtas? Na sa pagtutukso dito sa isang Kristiyano nito, may possibility na itong isang Kristiyano na to na hindi siya maligtas. Maliwanag na ang tanong. Okay. Alam mo, kapatid, kung ang pag-uusapan lang ngayon ay paramihan ng matutukso, lalabas kahit patay na si Satanas, panalo pa rin siya. Kung yun ang basihan mo, kapatid. Kasi mas maraming mapapahamak Hindi yun ang pinag-uusapan dito. Hindi yun ang issue dito. Ang issue dito, talo na ba si Satanas o hindi pa? Inamin mo kanina, talo na. Ay, ba't kailangan mo pang talunin? Nakita mo? So, yung tanong mo mali. Yung tanong mo mali. Kasi ikaw mismo ang umamin, talo na. Pero sabi mo ngayon, kailangan pang talunin. Kung kailangan pang talunin si Satanas, hindi pa siya talo. Ano ba talaga ang stand natin? Kaya nga, dinadala ko dito doon sa purpose kung bakit, para maging maliwanag po sa atin. Kasi kung ang pag-uusapan,
Pwede bang matukso ang isang mananampalataya? Yes. Pwede. Tanong mga kapatid, sinong mas marami? Mapapahamak o maliligtas? Ay kung paramihan ng matutukso, kahit patay na Satanas, panalo pa rin siya. Ganun lalabas yun. Time. So, stop the time. May natitira tayong 2 minutes and 52 seconds. So, 2 minutes sa ating cross. Ulitin ko po, no, hindi po purpose yung tinatanong ko, no. Ang tinatanong ko po kasi si Jesus tinalungan si Satanas, no? Completely. Tanong, si Kristo lang ba ang kailangan tumalo kay Satanas o meron pang kailangan tumalo? Kasi kapag meron pang ibang kailangan tumalo kay Satanas, ibig sabihin, dalawa ang kailangan tumalo kay Satanas, hindi lang si Kristo. Kung si Kristo lang ang kailangan tumalo kay Satanas, tapos na laban. Pero sa inyo po mismo nang galing na kaya kailangan natin talunin si Satanas, ibig sabihin. So itong tanong ko, si Kristo lang po ba talaga ang kailangan tumalo kay Satanas o yung tagasunod din ni Kristo ay kailangan din talunin si Satanas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos? Okay, kapatid. Pag tayo po hindi nagtagumpay ngayon kay Satanas sapagkat hindi tayo nang hawak sa victory ni Jesus Christ, hindi mo makaka-apekto yun sa pagkatalo ni Satanas. Maaapektuhan yun kasi may impyerno ka. Ganun yun. Hindi doon sa pinag-uusapan natin. Kaya nga sinasabi ko, inilalayo mo yung usapan eh. Ang usapan natin, yung vindication na gagawin ng, kasi sabi mo, kailangan. Ang ibig sabihin, it is a must. Ibig sabihin ngayon, Brother Leonard, it is a must na magtagumpay ka kay Satanas para matalo siya. Yun ba yun? Ang ibig sabihin, pag natukso ba ako, panalo si Satanas? Yun ba yung usapan? Talo Diyos? Walang ganon, mga kapatid. Kaya nga dito, ang pinag-uusapan natin sa mananampalataya, we are beneficiary of the victory of Jesus Christ. Yun ang kailangan nating panghawakan. Pag bumitaw po tayo doon, makukuha ulit tayo ni Satanas. Kasi dati kakampi niya tayo eh. Kaya nga sabi sa Efeso, tayo ay anak ng kagalitan eh. Okay, sayad sa gusto. O, isang tanong na lang ito, sayad sa gusto para sa first cross sa ating sa ating negative side. Oh. Last question kaya Brother Leonard, ha? Last question na. Para po sa first stand. Okay. Ito po yung last question ko. Tinanong ko rin to kay Brother Richard, no? Simula po sa close of probation hanggang dumating si Kristo, medyo matagal-tagal yan kasi meron pa pong 7 last plagues, no? Meron pa bang mangyayaring pagpapatawad ang Diyos sa mga Seventh-day Adventist na magkakasala? Okay. I'm sorry, Brother Leonard, pero hindi ko sasagutin yung tanong mo na yan kasi wala yan sa ating topic. At hindi ko pinag-aralan yan. Sabi mo nga, debate nyo ni Brother Richard John, sana kay Brother Richard mo itanong. Kaso moderator sa ngayon, hindi mo siya pwedeng tanongin. Ako, may objection pero ako, panoorin nyo po dahil may debate kami niyan by October ni kapatid na Ruben Nangilada naman. So, kasi marami ay pagpapatawad. Ako po ang doon, ako po ang affirmative doon. Kaya okay lang na pwede ka mag-object pero kung hindi sasagutin ni Brother Gomer, wala tayong magagawa, wala tayong objection. Anong objection? Ang objection ko po, kaya ako tinatanong ito dahil may kinalaman po ito sa last generation, no? Yung close of probation na time hanggang dumating si Kristo, yan po yung tinatawag nating great time of trouble na pagdadaanan ng last generation, na tinatawag po ng last generation theology na vindication of the character of God. Ngayon tanong ko, ito po bang tanong na ito, no? Bakit hindi niyo po sinasagot? Kasi ito po ay napaka-importanting tanong. Ayan, bakit hindi mo sinasagot? Sagutin mo. Kasi nga po, wala po sa topic natin yon. Yun lang po, that is the simple reason. No? Wala po sa topic natin yan kung may pagpapatawad pa ba o wala na. Ang topic natin, patutunayan mo na si Satanas hindi pa lubusang natalo sa cross at kailangan ng vindication ng last generation para matalo siya. Yun po yung ating topic. Okay? Kaya pasensya ka na, Brother Leonard. Hindi kita mapagbibigyan niya sa tanong mo. Okay, so, ayan. Gusto hindi, basta abangan nyo na lang po yung aming usapan. Ayan sige, mga last Sunday, kung available, mga last Sunday na October po, abangan nyo na lang. Kaya, Brother Leonard, sa gusto mo, yun ang sagot, walang pilitan. So, kung ready na,
second stand na ngayon ay 15 ayon sa napag-usapan. 15 minutes. 1-5. 15 minutes ang... 25. O, di 25. O, di sige. Kasi kanina wala problema. Kayo naman mag-uusap, hindi naman ako O, di, so, 25 pa rin. So, linawin na natin 25. 25. 20 na lang. Ano ba talaga? 20, 25. Gusto ko 25. Oh, sige. 25. Sige, 25. Plus 15 din. Kasi hindi naman nabago yung time ng cross. 15 pa rin. So, 25 So, kung ready na si Brother Leonard, ay atin ang quarter to hindi naman tayo mamamatay nito mamaya. Hindi na. Pwede na, So, ayan, sa mga nandito sa Bulwagan, pwede naman kayong tapos, yung mga nanonood, by the way, lalo't nasa bahay naman kayo, free to go naman kayo, Balik na lang kayong manood. Kasi abutin yata ito ng humigit kumulang. Sige. So, ngayon, second, ready naman na yung ating affirmative speaker, si Brother Leonard. So, 25 minutes uli. Yun na 25 minutes uli ang kanilang second presentation. Okay, Brother Leonard, take it away.